Mga panibagong kaabang-abang at mga nakakakilabot na istorya ang maririnig natin ngayong araw. Hi mga Bex! Welcome back sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Mga Bex, kamusta kayo? Pasensya na kung mahigit 2 months tayong hindi nakapag-upload dahil sobrang naging busy, marami lang naging changes sa aking trabaho and sana nauunawaan ninyo. And hindi ko na pahahabain yung mga paliwanag natin, so simulan na natin ang ating mga horror stories for today. Dear Bex, hello po. Lagi ko pong pinapanood ang mga videos nyo. And to be honest, kahit nakakatakot, gusto ko pa rin panoorin kasi hindi boring ang mga videos mo. By the way, I'm really hoping na ma-feature mo rin ang horror story ko. Gusto ko lang po sanang i-share ang experience ko dito sa tinitirahan naming apartment. Actually, sobrang laki ng apartment na ito. And I don't want to mention the exact location kasi marami na atang taga Laguna ang mga listeners mo. So balik po tayo sa kwento. Ang apartment po kasi na to ay 3-story. Tapos bawat story is may 7 room. Like bawat room naman is for family talaga. As in malawak naman po talaga. Pero may vibes po talagang apartment na yon na pagpasok mo pa lang ng compound sobrang bigat na sa pakiramdam. Pagpasok mo kasi sa compound ay may madadaanan kang 4 na room tapos hagdan na sobrang dilim papunta sa 2nd floor. Then sa likod ng hagdan ay may 4 na room at doon po kami mismo sa may likod ng hagdan. Nung bagong lipat po kami rito ng family ko, pagpasok ko pa lang sa bahay, sobrang bigat na sa pakiramdam. Parang may nakamasid pero hindi ko talaga siya maipaliwanag. Bale sa isang room ng apartment may 2 kwarto. Bawat kwarto ay kasya po ang 4 o 5 tao. So malawak po talaga siya. Sobrang lawak din ng sala nito. Back to story po tayo. Kanya-kanyang linis na po. Siyempre kaming 3 ng kapatid na babae naglilinis sa isang kwarto. And pagpasok ko pa lang sa kwarto, parang may kung anong malamig na bumubuhos sa likod ko. As in sobrang heavy ng atmosphere ng kwarto. Pero hinayaan ko na lang kasi sa isip-isip ko baka naninibago lang ako. Pero may napansin ako sa room namin. Para may tuyong dugo sa dulo ng kwarto. Pero dahil nga po 3 naman kami na magkakapatid ko sa kwarto na yun, pinagsawalang bahala ko na lang yun at nilinis namin. Pinapintura pa ng parents namin ang apartment kasi balak talaga namin na dito na magstay for good. To think na mahirap makahanap ng ganitong kalawak na apartment at hindi rin kasi mahigpit ang may-ari nito. Nung unang araw namin dito, wala pa naman kaming nararamdaman na kahit na ano. Pero nung pangatlong araw na, doon na ako parang laging binabangungot. May time pa nga na pag mag-isa ako sa kwarto ko, tapos naririnig kong nagbubukas yung pintuan. Nagbabasa kasi ako noon, kaya di na ako nag-abala pang lingunin ito. Naramdaman ko rin ang paggalaw ng kama kung saan ako nakahiga. Kaya inisip ko na baka yun lang ang kapatid kong babae. Nagtanong ako sa kanya, sabi ko, "Ang aga mo naman, hindi ba 6 PM pang uwi mo?" Pero wala akong natanggap na sagot kaya lumingon ako sa likod ko. Halos nanindig ang balahibo ko kasi wala po akong kasama sa kwarto noong mga oras na yun. Pinagsawalang bahala ko ulit yun kasi naisip ko na baka kulang lang ako sa tulog. Pero isang gabi, malakas po ang ulan. May rules po kasi sa apartment na kung sino ang mahuling pumasok ng compound ay siya ang magsasara ng gate. Sobrang traffic po kasi. Inabot na ako ng 11 PM. Malakas pa rin ang ulan. Kaya dahil parang wala nang papasok sa apartment, sinarado ko na lang ang malaking gate ng compound. Nang masigurado ko nang sarado po iyon, humakbang po ako papasok sa loob. Nakasarado ang 4 na room na madadaanan bago ka makarating sa may hagdan. So ito na nga po. Nung nasa malapit na ako ng hagdan,
May pababa doon na matanda. Kinilabutan po ko habang nagtatype. Hanggang ngayon kasi, tanda ko pa rin ang matandang yun. Nakasalubong ko po siya. Pero una, nakuha ko pang tumingin sa kanya kasi madilim at di ko maaninag talaga ang mukha niya. Nung nasa tapat ko na siya, ang bigat na naman sa pakiramdam. Kaya nung nalagpasan niya ako, nilingon ko siya at sobrang takot ko po. Kasi ni anino niya ay hindi ko na po makita. To think na wala pang paliko palabas ng compound at wala talagang matataguan doon. Imposible din po, for a second, bigla siyang nawala. At pati pabukas ng gate ay wala. Tumakbo na ako sa room namin which is nasa likod lang ng hagdan. Hindi ko po magawang ikwento sa family ko yun. Kaya tinago ko na lang. Not until last week, umalis ang parents namin at kaming tatlong babae na lang na magkakapatid ang naiwan. Nasa may sala po ako, nagbabasa. Tapos bigla po tumakbo sa akin ang kapatid ko. Sabi niya, may nakasalubong daw siyang matanda sa may hagdan. Pero paglingon daw niya, ay biglang nawala. Tapos po kanina lang, hinahanap ng kapatid ko yung alaga niyang pusa. Tapos nakita niyang nasa dulo raw ito ng hagdan. Kaya kinuha niya. Pero pag angat daw niya ng tingin, may nakatayo na matanda sa harap niya na naging dahilan talaga kung bakit siya nahulog. Mga Bex, hindi talaga ako magaling magkwento kasi inuunahan ako ng takot talaga. Tapos habang kausap ko ang kapatid ko, nag-share siya ng experience sa room namin. One time raw, nasa may sala siya at akala niya daw pumasok ako sa may CR kasi nakita raw niyang suot ko naman ang paborito kong pantulog. Tapos ihing-ihi na raw siya, kaya panay ang tawag niya sa akin. Sabi niya, bilisan ko raw. Sumagot pa raw ako ng pagalit sa kanya. Tapos nung hindi na raw siya makahintay, kakatok sana siya sa pintuan pero bumukas raw ito at nakita niya namang wala ako doon. Akala ko po ako lang ang nakakaramdam dito pero pati rin pala ang mga kapatid ko. Hindi po talaga ako makatulog mga Bex. Minsan kapag night shift ang mga kapatid ko at pang morning ako, literal na wala akong tulog kasi lagi akong nananaginip ng masama. May time pa na nakikitulog ako sa mama at papa ko. Syempre minsan pinapalabas nila ako kasi sino ba namang 27 years old ang nakikitulog pa rin sa mga magulang niya dahil natatakot sa multo. Sa totoo lang Bex, habang sinusulat ko ito, parang may kung anong nanonood sa akin. Hindi ko alam kung dahil lang paranoid ako o dahil may something talaga dito sa building na ito. Yun lamang Bex ang aking kwento. Maraming salamat sa iyong oras ng pagbabasa ng aking kwento. Thank you. So mga Bex, ito na yung ating second story for today. Simulan na ulit natin. Dear Bex, hello po. New follower niyo po ako. At talagang pinapanood namin ang lahat ng videos mo. I-share ko lang po ang aking hindi makakalimutang karanasan last April 2024. Tawagin mo na lang pala ako sa pangalang Kio. Kaming mag-asawa ay nagtatrabaho bilang call center agent sa isang BPO sa Baguio City. Work from home setup ito, pero nag-decide pa rin kaming tumira sa Baguio para pag may power interruption o walang internet, pwede pa kami magtrabaho sa office namin. Nga pala, tubong Ilocos Sur ako at ang asawa ko ay taga Baler. Mapunta na tayo sa aking kwento. Last April 2024 ay wala akong trabaho. Sumasideline lang ako sa pagiging food delivery driver. Sinubukan kong mag-apply sa isang call center sa La Union, which is nasa 2 oras ang layo. At yun na nga, after ko mag-apply, dumiretso muna ako sa aking kaibigan na kasama kong varsity player nung kami ay college pa. Isa yung liblib na lugar na may matataas na puno at malayo sa kabihasnan. Pagkadating ko doon, tinanggal ko muna ang aking jacket at nilagay sa top box ng aking motor.
Nagkwentuhan at may kaunting inuman. Sumapit ang gabi at kailangan ko nang umuwi ng Baguio at naghihintay ang mag-iina ko. Siyempre sa dala ng alak, ang huli kong natatandaan ay sumakay na ako ng motor. Di ko po alam kung paano nangyari na pagdilat ko, sobrang dilim ng paligid. Nakikita ko na parang nagdadrive ako pababa sa bangin. Isang lugar na halos walang kabahayan at mga tao. Ang tanging nakikita ko lamang ay ang mga aso na kulay puti at itim na nakatingin lang sa akin. Kinabahan ako dahil maging ang waist ng phone ko ay hindi ma-detect ang lugar. Nagpalibot-libot ako sa lugar na iyon at nagtataka kung paano ko narating ang lugar na iyon. Wala akong matandaan na pumunta ako doon. Iba ang daan paakyat ng Baguio at sa lugar na napuntahan ko. Malayo na siya doon sa bahay ng kaibigan ko. Nagpatuloy ako sa paglilibot hanggang may makita akong tao na may bitbit na napakaraming prutas sa basket. Isa itong matandang lalaki. Sabi ko, "Tay, magandang gabi po. Saan po ang daan palabas dito at pauwi ako ng Baguio?" Lumingon lang ang matandang lalaki sa akin at nakangiti. Sagot niya, "Paano ka nakarating dito? Liblib na ang lugar na ito at napakadelikado. Diretsuhin mo lang ang daan na yan at may makikita kang mga taong nagsasaya at fiesta dito sa bayan namin. Mag-iingat ka, walang ilaw dyan sa madadaanan mo." Uwi ka na matandang lalaki. Bigla akong nakaramdam ng takot at nagpasalamat sa matanda. Binaybay ko ang sinasabi niyang daan. Wala ngang ilaw. Puro matataas na puno ang nadaanan at hindi pa sementado ang kalsadang ito. Umiiyak na ako at nagdarasal. Lobat na ang aking phone at empty na ang gas ng motor ko. Narating ko ang mga taong nagsasayahan sa fiesta at nagtanong ako kung paano makakalabas dito at pauwi ng Baguio. Maging sila ay nagtataka kung paano ako napadpad doon. Sinabi na lang na diretsuhin at makakarating ako sa highway. Bigla nang gumana ang Waze app ko. Nung makarating ako sa highway, tinawagan ko ang aking asawa. Maging sila ay nag-aalala at nakailang missed call na sila pero di nila ako matawagan, maging ang panganay kong anak. Nakwento ko sa kanya ang nangyari habang ako'y umiiyak. Nagpahinga lang ng konti habang nagpapagasolina at umuwi na ako ng Baguio. Kinabukasan ay nilagnat ako at nagchat ako sa mga kamag-anak ko na ipatawas ako sa aming lola. Kinuha lang ng buo ang pangalan ko at kumuha sila ng damit ko. Sabi ng lola namin, iniligaw at pinaglaruan ako ng dalawang matandang babaeng nakakulay itim. Nainis daw sila sa akin at dahil ako ay maingay at may kinuha silang gamit ko. Yun ay ang jacket ko. Hanggang ngayon hindi ko po makakalimutan ang aking karanasan at kung paano ako napunta sa kasulok-sulukang lugar ng La Union. Hindi ko alam kung nag-autopilot ba ang motor ko at dinala ko doon. Kung lasing na lasing ako, di sana nadisgrasya ako at madaming sasakyan ang makakasalubong ko. Pasensya na po sa aking kwento kung masyado nang mahaba. Sana po mapansin mo ito at ma-share sa TikTok. Aabangan ko po. Maraming salamat, Bex. So mga Bex, ito na yung ating third and final story for today. Basahin na natin. Dear Bex, hello, good day sa iyo. Please secret my identity. Nag-work ako sa General Trias Cavite, sa FCIE. Di ko kasi alam kung ano at sino ba talaga ang mga naunang tao dito sa company before. Around 11 PM, mag-isa na lang ang supervisor namin kasi nag-aantay kami ng plan para isend bukas. Tapos paglabas ng pinto, malapit kung saan kami nag-i-scan ng ID, tapat siya ng office namin.
May nakuha ang picture sa mismong pinagtatayuan daw ng anino. I don't know kung anino siya kasi para siyang tela na imposibleng may tao doon. At saka ang tapat nun, office na namin na wala ng katao-tao. Ipapakita ko yung picture para magets. Ang sabi nila, yung tapat ng office namin dati, tambakan daw bago maging factory. Tsaka may puno daw doon na malaki. Ngayon, pinatanggal. Kaya kung ano-ano milagro ang nandoon. Minsan bata, minsan babae. Pero sa awa naman ng Diyos, kahit maaga akong napasok, kahit madilim pa, hindi naman ako natatakot. Kasi feel ko, wala naman sila doon kapag nandun na ako. Malakas kasi ang pakiramdam ko. Pag may bahay akong pupuntahan, parang laging mabigat. Ganon. Pasensya na Bex kung hindi ganon kahaba ang story ko. Pero sana mabasa mo pa rin. Maraming salamat Bex sa pagbabasa. And that's it for today mga Bex, yun yung ating tatlong story for today. And kayo mga Bex, kung meron din kayong mga horror stories kagaya nito, please isend nyo na yan sa akin dito sa TikTok, babasahin natin yan. And mali nyo naman, stories nyo na ang ma-feature natin dito sa susunod. At kung nagustuhan nyo naman ang ating horror stories for today, please i-follow nyo naman ako dito sa TikTok at sa iba ko pang social media accounts at pati sa aking YT channel. Please subscribe na kayo. Search nyo lang ang Chris Colayo. So mga Bex, hanggang dito na lang muna at kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex! Ingat kayo palagi!